Gumagastos ang Florida ng milyon-milyon taon-taon para alisin ang bagay na posibleng nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa Gulf Coast at baybayin ng Atlantiko, natatakpan ng mga bundok ng nabubulok na kayumangging damong dagat ang mga dalampasigan at maaamoy mo muna ito bago mo pa makita. Iniiwasan ng turista, nababawasan ang hotel booking at milyon-milyon ang ginagastos ng mga lungsod para mapanatiling magamit ang mga dalampasigan. Tuwing tag-init dumarating ang sargasong na damong dagat at pakiramdam ko'y lumalala ito bawat taon. Pero nakahanap ang Sina ng paraan para gawing multi-bilyong dolyar na industriya ito habang ang US ay napag-iiwanan. Magmaneho ka sa ₱90 patimok tuwing Hulyo mula Palm Beach hanggang Miami, maamoy mo na ito bago ka pa makarating sa dalampasigan. Pagkatapos, makikita mo na. Kayumanging pader ng bulok na damong dagat na umaabot ng milya-milya sa kahabaan ng baybayin. Tuwing umaga, kinukuha ito ng mga traktora. Sinusuyod nila ito, dinadala ng truck at pagdilim, may panibago na namang dumadating. Inuulit ang siklo. Ang buhangin sa South Point Park noong Mayo 2026 ay hindi na mukhang dalampasigan kundi parang basang kayumangging putik. 3 traktora ang nagtrabaho dito ng higit 1 oras habang tumatawid sa makakapal na bunton ang mga naliligo para makarating sa dagat. Sa Bal Harbour, tinigilan ni Victoria Brosman ang bakasyon at umuwi. Sinabi niya sa Miami Herald na tinry ng pamilya niya ang hotel sa Key Biscayne. Umaasang mas malinis ang buhangin pero ganun din ang problema. Ang mga litrato mula sa biyaheng yon, ayon sa kanya, ay nananatili sa kanilang pamilya bilang paalala na hindi na tulad ng dati ang bakasyon sa dalampasigan sa Florida. Palagi itong nangyayari tuwing tag-init sa bawat baybaying county sa estado. Matagal nang minomonitor ng University of South Florida ang pamumulaklak mula sa kalawakan. Naitala ng kanilang satellite system ang 37.5 milyong toneladang sargassum na lumulutang sa buong Atlantic noong 2025. Pagsapit ng Marso 2026, umabot na agad sa 13.6 na milyong tonelada ang naipon sa bagong season, mga 1/4 mas marami kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kung magpatuloy ang trend, higit na malalampasan ng 2026 ang mga record ng 2025 bago matapos ang tag-init. Bago ang 2011, wala pang umiiral na anumang kasing lawak ng Great Atlantic Sargassum Belt. Ang orihinal na pinagmulan ay ang Dagat Sargasso, ang tanging dagat sa mundo na walang baybayin, walang lupa na nakapaligid dito sa kahit anong panig. Matatagpuan ito sa gitna ng Hilagang Atlantiko na ganap na nalilimitahan ng 4 na agos ng karagatan na umiikot sa paligid nito na parang mga pader. Ang Gulf Stream sa kanluran, North Atlantic Current sa hilaga, Canary Current sa silangan at North Equatorial Current sa timog. Umiiral ang dagat dahil sa mga agos na bumubuo ng umiikot na gyre na sumasalo sa anumang lumulutang papasok dito. Sa loob ng mga siglo, kinatatakutan ito ng mga mandaragat. Ang mga agos na nagtatakda ng mga hangganan nito ay siyang dahilan din kung bakit naipit ang mga barko sa loob nito ng ilang linggo. Ang mga damong dagat na inilarawan ni Columbus sa kanyang mga tala noong 1492 ay sobrang kapal sa ilang lugar kaya inakala ng mga unang mandaragat na maaring masabit ang barko. Hindi ito totoo, pero nagpatuloy ang alamat kaya nabuo ang kalahati ng alamat ng Bermuda Triangle. Ang Dagat Sargasso ay kung saan nangingitlog ang Atlantic eel at kung saan ginugugol ng mga batang pagong dagat ang kanilang unang mga taon ng buhay na lumulutang sa damong dagat. Isa ito sa pinakamahalagang anyong tubig sa mundo pagdating sa biolohiya at isa rin sa pinakahindi naunawaan. Pagkatapos, may nagbago. Ang tahimik na pamumulaklak na natrap sa gere ng libu-libong taon ay nagsimulang makawala. Karamihan sa mga teora ay may parehong dahilan. Ang pagsasanib ng mas maiinit na tubig at pag-agos mula sa lupa, nahitik sa sustansya ang bumuo ng isang napakalaking bagong sinturon ng damong dagat na umaabot ng libu-libong milya sa kabuuan ng Atlantiko. Taon-taon itong lumalaki at nagpapadala ng alon sa Caribbean at Timog Silangang Estados Unidos. Mas malinaw na tinukoy ng isang pag-aaral noong 2026 mula sa University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science ang pinagmulan nito kaysa sa mga nauna. Ang pamunayang may akda na si Francisco Barenvera at ang kanyang grupo ay lumika ng bagong modelo ng agos ng karagatan para matunton ang unang malaking pamumulaklak pabalik sa baybaying tubig ng Gulpo ng Guinea sa kanlurang Afrika. Hindi agad napansin ang pamumulaklak. Nang makita ito ng satellite noong 2011, inisip ng mga mananaliksik na halos 2 taon na itong tumutubo. Unang lumitaw ang babala noong 2009 nang magsimulang anurin sa baybayin ng Ghana ang kakaibang banig ng damong dagat. Noong taon na yon, naganap ang malamig na pangyayaring tinawag na Descartes de Carninia. Ang kakaibang pagsasama ng masustansyang malalim na tubig at mineral mula sa alikabok ng Sahara ang nagpasigla ng paglago sa tropikal na Atlantiko. Ang kombinasyong yon ang nagsimula ng pinakamalaking pamumulaklak ng seaweed sa mundo.
Hindi ito kakaiba, maaring mahulaan, paghandaan at gawing produkto ang dami nito. Ginagamit na ito ng bawat bansang nakakaranas ng pamumulaklak maliban sa Estados Unidos. Batay sa pag-aaral ng Woods Hole Oceanographic Institution noong 2026 tinatayang, $2.7 bilyong ang taunang lugi ng Florida sa turismo at pangingisda. Nariyan din ang hindi tuwirang pinsala, kakaunting reserbasyon sa restaurant, kanseladong charter at bakanteng hotel rooms. Sa kabuuan, umaabot ito ng halos $5 bilyong kada taon. Sa matinding panahon, umakyat ang tantiya ng kaparehong modelo sa $10 bilyong at ang pinakamasamang tantiya para sa 2026 ay umabot sa $13.5 bilyong. Ang timog silangang Florida ang sumasalo sa pinakamalaking bahagi nito at ang koridor mula Palm Beach hanggang Miami-Dade ang ayon sa datos mismo ng pag-aaral, pinakalantad na bahagi sa bansa. Mahal ang paglilinis nito. Miami-Dade ay gumagastos ng $4 na milyong taon-taon para tanggalin ang seaweed sa ilang dalampasigan. Milyon-milyon ang ginagastos ng ibang baybaying lungsod. Umaabot sa $35 milyong kada taon ang gastos sa rehiyon matapos kolektahin at itapon ang seaweed. Sa Gulf at Atlantic Coast, umabot sa $100 milyong ang ginagastos para kolektahin ang likas na yaman at ibaon sa landfill. Hindi rin dapat balewalay ng kalusugan. Habang nabubulok ang seaweed sa buhangin, naglalabas ito ng hydrogen sulfide gas na amoy bulok na itlog tulad ng nasa industrial wastewater. Kapag mataas ito, nagdudulot ng sakit ng ulo, hirap sa paghinga at minsan pagpunta sa ER. Naglabas ang Cuba ng maximum health alert noong 2025 nang bumaha ng seaweed mat sa silangang baybayin nito. Sinimula ng mga ahensya sa Florida ang air quality check sa mga apektadong dalampasigan kahit walang statewide alert system. Ang problema, kumakalat ito sa buong gulpo. Sa Galveston Island sa Texas, nawala ng espasyo ang mga crew para imbak ng sargassum dahil sa dami nitong dumating sa seawall. Ipinasakay nila ito sa mga truck at dinala sa East Beach sa kabilang bahagi ng isla. Dumarating ang isang hindi likas na materyal sa sobrang dami, kaya milyon-milyon ang ginagastos ng mga lokal na pamahalaan para kolektahin, ilipat at maghanap ng mga lugar na mapagtatapunan nito. Noong Abril 20, 2026, isang residente ng Galveston na si Steve ay nagsabi sa Houston Public Media na 65 taon na siyang bumibisita sa isla at hindi pa niya nakita ang ganitong karaming sargassum. Napansin din ito ng NOAA. Noong parehong buwan, ginawa ng araw-araw ng ahensya ang dating lingguhang ulat nila sa sargassum. Layunin nito na tulungan ang lokal na opisyal matukoy kung saan ipadala ang traktora at tauhan para sa paglilinis, hindi para sa pag-ani ng materyal. Nandyan ang Estados Unidos na yon. Gumagawa tayo ng mas magandang sistema para subaybayan ng seaweed, pero wala pa ring maayos na paraan para magamit ito. At ayon sa outlook ng University of South Florida, para sa 2026, maaaring lumawak ang problema sa mga bagong lugar sa Louisiana. Ang gasto sa paglilinis ay tatama sa mga komunidad na ngayon lang ito mararanasan. Mahigit isang dekada na rin gumawa ang Texas A&M ng satellite-based warning system. Kayang subaybayan ng mga mananaliksik ang sargassum sa Atlantic at hulaan kung kailan ito darating sa baybayin ng Texas. Hindi tinutukoy ng forecast kung kailan dapat mag-ani ang negosyo, kundi kung kailan dapat paandarin ang traktora. Habang ibinabaon ng Florida ang seaweed, kumikita naman ang ibang bansa mula rito. Sa Cancun, Tulum, si Omar Vasquez Sanchez, isang negosyante, ay gumamit ng ibang paraan. Simula 2018, gumagawa ang Blue Green Mexico ng construction block gamit ang sargassum. Isang makina ang naghahalo ng halos 40% sargassum sa ibang organikong materyales, karamihan mula sa itinapong lupa ng konstruksyon. Ang halo ay pinipiga para gawing sarja blocks, mga construction brick. 3,000 ang nagagawa kada araw. Si Vasquez ay may plant nursery noong 2015 nang mangyari ang pagdagsa ng sargassum. Biniyaran sila ng mga hotel para linisin ang dalampasigan. Naisip niya ang gawing materyales sa pagtatayo ito. Ang una niyang itinayong bahay gamit ang sarili niyang mga blok ay katabi ng kanyang nursery. Lumaki ang kanyang grupo sa 16 na full-time na manggagawa at sa kasagsagan ng panahon, humigit kumulang 300 tao ang nagtatrabaho sa kanyang mga coastal cleanup crew. Sinuri ng National Autonomous University of Mexico ang mga blok at kinumpirmang natutugunan nito ang kaparehong pamantayan sa pagtatayo gaya ng adobe at kapantay ang tibay nito sa kompresyon. Ang isang bahay na gawa sa sarja block ay halos kalahati lang ng halaga kumpara sa karaniwang bahay na gawa sa brick. Nakapagpatayo na si Vasquez ng mahigit 40 bahay gamit ang material na ito.
Ang una, ang Casa Angelita ay nakaligtas na sa 5 bagyo at 6 na tropical storm. Gumamit ang operasyon niya ng halos 6,000 tonelada ng seaweed mula 2021 ang pinakamahalaga sa Sargassum ay hindi lang na pwede itong gawing isang produkto, kundi pwede itong gawing maraming uri ng produkto. Pinapatunayan ito ng Carbon Wave. Sa kanilang pasilidad sa Puerto Rico, kinukuha nila ang high-value compounds mula sa Sargassum at ibinebenta sa iba't ibang merkado. May bagong produkto na pamalit sa silicone sa mga kosmetiko at tinatarget na yon ang K-beauty market. Ginagamit din ang kanilang produkto sa agrikultura at pamalit sa leather. Yan ang ginagawa ng biorefinery. Isang hilaw na material ang ipinoproseso at iba't ibang pagkakakitaan ang nalilikha. Bawat tonelada ng seaweed ay pwedeng gawing iba't ibang produkto. Bawat isa may sariling customer at kita. Hindi lang Carbon Wave ang gumagawa nito. Sa Caribbean, nag-uunahan ang mga gobyerno at kumpanya sa pagtatayo ng mga pasilidad sa pagproseso. Ang Barbados ay nag-eeksperimento sa paggawa ng fuel mula sa Sargassum. Ang Grenada at Dominican Republic ay nagtatakda ng taon ng mga target sa pagproseso na tumataas bawat taon at mas malayo na ang narating ng Europa. Tumatanggap ng mga pasilidad sa Pransya at Portugal ng Sargassum mula Caribbean at ginagawang industrial na sangkap para sa agrikultura at gamot. Binili ng malalaking tagagawa ang mga kumpanya sa pagproseso at isinama ang supply chain. Karamihan ng alginate sa pandaigdigang merkado ay dumaraan sa mga planta sa China. Kasama dyan ang alginate na ginagamit sa pagkaing at gamot na Amerikano. Nakuha ng bansa ang posisyong ito matapos ang halos 20 taon ng pinunduhang seaweed processing ng gobyerno. Maaring gamitin ng China ang anumang kapasidad nito sa Atlantic bloom kapag nagpasya itong sulit ang gasto sa pagpapadala. Mas simple rin ang chemistry nito kaysa iniisip ng karamihan. Ang 1 toneladang basang Sargassum ay maaring gawing ilang produkto sa isang proseso. May alginate sa pader ng selula, ginagamit ito bilang pampalapot sa sorbetes, dental na hulmahan at kapsula ng gamot na mabagal ang paglabas. Ang food-grade alginate market ay nagkakahalaga ng $100 milyong taon-taon, habang ang pharma-grade ay halos 10 beses mas mahal bawat libra. Ang dahon ay may fucoidans, mga asukal na sinusuri sa clinical trials bilang gamot sa pamamaga at cancer. Naglalaman din ng mga polyphenol na may antioxidant na bisang material ng halaman. Madagamit pa sa agrikultura ang natitirang biomass dahil nananatili rito ang karamihan ng nitroheno, phosphorus at potasyo. Sa tamang disenyo ng biorefinery, halos walang nasasayang. Pero ang pinakakawili-wiling katotohanan ay hindi ang paggamit nito sa sorbetes. Ang pharma-grade na alginate ay direktang ginagamit sa medical supply chain na inaasahan ng militar ng US sa labanan. Halos lahat nito ay pinoproseso sa China. Noong COVID, nagsagawa ang Pentagon ng agarang pagsusuri sa mga kahinaan sa pharmaceutical supply chain. Tinukoy ang alginate bilang isa sa mga material na may halos ganap na pagdepende sa mga planta sa China. Pinatunayan na ng China na kayang higpitan ang estratehikong export kapag gusto nila. Nakita natin ito sa gallium, germanium at graphite. Hindi pa kasama ang alginates. Hindi pa. Pero ang hilaw na material na kayang lampasan ang anumang paghihigpit sa inaharap ay inaanod sa mga dalampasigan ng Amerika tuwing tag-init at ibinabaon sa landfill. Ang mabahong seaweed sa tabing dagat ng Miami tuwing Hulyo ay maaring makatulong para hindi maubusan ng dugo ang sugatang sundalong Amerikano. Ang supply chain na nagdurugtong sa dalawang katotohanan yon ay ganap na dumadaan sa mga pasilidad ng China. Hanggang kalagitnaan ng 2026, wala pang malakihang komersyal na Sargassum biorefinery na gumagana sa kontinental na Estados Unidos at may dahilan nito. Ang sariwang Sargassum ay halos 80% tubig ayon sa timbang. Kapag dinadala ito ng truck sa landfill, tubig ang pangunahing laman nito. 4 na libra ng tubig kada libra ng totoong halaman, kaya tumataas ang gastos kada tonelada. Nakakabawas ang drying system ng moisture hanggang 20% bago dalhin, kaya bumababa ng halos 80% ang gasto sa pagdadala. Umiral na ang teknolohiya, pero ang kulang ay ang mga insentibo. Kadalasan, binabayaran lang ang paglilinis para sa pagtanggal ng basang seaweed, hindi ang pagproseso ng tuyong biomass. Ginagantimpalaan ang pagtatapon, hindi paggamit. Dagdag pa, nariyan ang usapin ng mga manggagawa mismo. Ang operasyon ng paglilinis ay nagdudulot ng pansamantalang trabaho sa paghakot habang ang industriya ng pagpuproseso ay lumilika ng teknisyan, kemiko, operator ng planta, tripulante ng barko, inhinyero at sales team. May modelong binabayaran ang tao para ilipat ang problema at meron ding para lutasin ito. Ang tunay na problema ay hindi agham o kagustuhan, kundi mismong pulisya. Noong 2025, kinilala na rin ng NOAA ang problema at naglabas ng ulat kung paano pinamamahalaan ang Sargassum sa US.
Tinukoy ng ulat ang mga permit, ahensya, magkakapatong na jurisdiksyon at puwang sa regulasyon. Ipinaliwanag kung sino ang responsable pero hindi ang mga susunod na hakbang. Sa madaling salita, masasabi ng gobyerno kung paano alisin ang sargassum. Hindi nito masasabi kung paano ka kikita rito pero sinubukan pa rin ito ng Algaes Organics, isang kumpanyang Amerikano na itinatag ni Johanan Dujon noong 2014. Kinokolekta ng kumpanyang nakabase sa Florida ang sargassum, pinapa-ferment gamit ang patentadong paraan at binebenta ni Dujon bilang organic na biostimulant. Ayon sa ulat ng kumpanya sa NOAA, ginagamit ang produkto sa mahigit 5,000 akre sa buong Estados Unidos. Ipinapakita ng mga pagsubok sa bukid na nakakatipid ang mga magsasaka ng hanggang 20% sa gastos sa chemical na pataba at tumataas ang ani ng karaniwang $100 at $70 kada akre. Nagpapadala ang kumpanya sa 10 bansa at nagpoproseso ng mahigit 1,000,000 libra ng sargassum taon-taon. Itinatag ni Dujon ang Algaes Organics sa garahe ng kanyang mga magulang noong 21 siya matapos makita ang epekto ng sargassum sa turismo at pangingisda ng kanilang isla. Milyon-milyon ang ginagastos ng gobyerno sa paglilinis ng dalampasigan pero kinabukasan bumabalik ulit ang damong dagat. Naisip niyang magtanong, paano kung hindi ito basura? Noong 2020, napabilang siya sa Forbes 30 Under 30 para sa manufacturing, katuwang ngayon ng Inter-American Development Bank sa pagpupundo ng kanyang trabaho. Nagbabanta ang kumpanya ng produkto sa Amazon. Noong 2024, nagbigay ang Miami-Dade Innovation Authority ng $100,000 na puhunan sa Algaes Organics para subukan ang mobile fermentation pod, isang shipping container na may tangke na kayang magproseso ng seaweed sa tabing dagat. Kasalukuyang nangangalap ang kumpanya ng paunang pondong $4 na milyong para palawakin ang operasyon sa Florida. Sa madaling salita, ganyan ang industriya ng sargassum sa Amerika. Isang kumpanya, mga 1,000,000 libra taon-taon, ikumpara mo sa 38 milyong toneladang inilalabas ng bloom sa buong Atlantic bawat taon. Ayon sa University of South Florida, sapat ang biomass sa Caribbean para patabayin ang lahat ng sakahan sa Amerika. Gumagamit lang ang US ng maliit na bahagi ng 1% ng mga inaanod. Unti-unting lumalaki ang Algaes Organics. Nandyan ang demand. Tumaas na ang presyo ng pataba. Pinakamabilis lumagos sa agrikultura ang organikong input. Ngunit bumabagal ang kumpanya dahil sa proseso ng permit. Paulit-ulit na hadlang ang nakakasagabal sa bawat hakbang na siyang bumigo sa mga naunang pagtatangka noong dekada 2010. Samantala, lumalala pa ang problema sa sargassum. Habang lumalaki ang seaweed, nagkukulong ito ng carbon at dumodoble ang laki bawat 10 hanggang 21 araw habang hinihigop ang carbon dioxide mula sa tubig dagat para makabuo ng bagong tissue. Ang basang tonelada ay nakakakulong ng higit 400 libra ng karbon. Kapag nabubulok sa tambakan ng basura, karamihan nito ay kalaunay bumabalik sa atmosfera bilang mga greenhouse gas tulad ng methane, isa sa pinakamalakas na nagpapainit ng mundo. Sa madaling sabi, ang estratehiya ng paglilinis ay maaring lalong magpalala ng problemang tinutugunan nito. Binibigyan na ng halaga ng carbon market ang pagtanggal ng sargassum. Bumubuo ang Verra at Gold Standard Offset programs na mga patakaran para sa carbon removal gamit ang seaweed. Ang isang planta na nagpoproseso ng sargassum para gawing mga produktong tumatagal ay maaring magkaroon ng tuloy-tuloy na kita mula sa carbon credits na nagkakahalaga ng $10 milyong kada taon bukod pa sa kita mula sa mga produkto. Isipin mong naglilinis ng mga 100,000 wet tons gaya ng maaring harapin ng malaking baybaying riyon sa isang taon na matindi ang pagdagsa. Kung ang parehong biomass na yon ay ipoproseso imbes na itapon, kahit ang mga konserbatibong pagtataya ng industriya ay nagsasabing may humigit kumulang $40 milyong na halaga ng mga maaaring makuhang compound. Compound pa lang yon. Ang biostimulant ay nakakahalaga ng dagdag na $15-20 milyong habang ang biogas ay may potensyal na magdagdag ng $5 milyon. Ang haka-hakang pagtataya sa carbon credit ay magdadagdag ng milyon-milyong at isang county pa lang yon. Dandang milyong ang nalilibing sa landfill sa Florida at Texas bawat taon, dagdag pa ang gastos ng mga lungsod sa pagtanggal nito. Tuwing season, 2 beses tinatapon ang parehong pera. Kailangan ng tunay na industriya, hindi lang startup. Kailangan ito ng mga planta na makakatanggap ng milyon-milyong toneladang biomass at gawing mga produktong pare-pareho ang kalidad at maibebenta. Iyan ang ginagawa ng Caribbean at Latin America habang hakot lang ng hakot ang Amerika. Ginagawa na sa ibang lugar ang bagong henerasyon ng kagamitan sa pag-aani. Ang Seaweed Generation, isang kumpanya mula sa UK, ay sumusubok ng solar-powered na robot harvester na tinatawag na Alga Ray na kumukuha ng mga banig ng seaweed habang nasa bukas na dagat pa ito bago mabulok.
Isinasagawa ang pilot project sa Caribbean na pinundohan ng UK government. May kamera at sound sensors ang sistema para maiwasan ang mga ruta ng pagungdagat at lugar ng pagpaparami ng isda sa lumulutang na banig. Ang isang katuwang na kumpanya, Seafields, ay nakatanggap ng grant mula sa Innovate UK na humigit kumulang $315,000 upang subukan ng ibang ideya. Palaguin ang sargassum sa kontroladong bahagi ng gitnang Atlantic para umusad tungo sa mga catch and grow na sakahan. Kasama ang Alemanya sa paggawa ng ethanol mula sargassum para sa matibay na plastik. Bawat isa sa mga kumpanyang ito ay pinapatakbo ng mga grupong pinamunuan ng mga Europeo na gumagamit ng pananaliksik mula sa mga Amerikanong universidad bilang batayan. Walang Amerikanong operator sa komersyal na panig. Ang lahat ng plantang ito ay mga kontratang hindi pwedeng makuha ng mga Amerikanong producer sa pamamagitan ng bid. Ito ang mga ugnayang hindi mapapasukan ng isang US refinery kung mayroon mga isa sa malakihang operasyon. Sa paglipas ng panahon, lalong tumitibay ang estrukturang ito at may mga taong masaya rito. Taon-taon, ang Florida, Texas, Louisiana at ibang Gulf states ay nagbibigay ng kontrata sa mga humahakot ng basura at mga kumpanyang nagseserbisyo sa dalampasigan na binabayaran kada tonelada. Habang dumarami ang lumilitaw na seaweed, mas malaki ang kanilang sinisingil. Ang B Beach Raker LLC ang pangunahing kumpanya sa Miami-Dade at pareho rin ang sistema sa Broward, Fort Lauderdale, Palm Beach County at buong Florida Keys. Bawat county ay may sariling bid at kontrata na binabayaran sa bawat operasyon o bawat tonelada at nire-renew taon-taon batay sa budget cycle. Nagtayo ang mga kontratista ng mga fleet para sa trabahong ito gamit ang mga truck, loader at mga kasunduan sa dump site sa mga operator ng landfill. Kapag nailagay na ang sistema, mahirap na itong baguhin. Anumang pagbabago na maglalayo sa sargassum mula sa kasalukuyang kontrata sa pagtatapon ay agad na tatama sa mga investment sa truck, tauhan at workflow sa landfill. Bihirang lumitaw ang pagtutol sa mga pampublikong kampanya ng paglalobi. Lumalabas ito sa mga pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng county at mga kinatawan ng estado kung saan inuulit-ulit ang parehong alalahanin sa iba't ibang anyo. Matagal bago mabuo ang bagong sistema, kaya kailangang linisin pa rin ang dalampasigan habang nasa transisyon. Kailangan pa ring maglinis kinabukasan kapag may bagong damong dagat. Ganito rin ang nangyari sa bidding. Noong 2025, naglabas ang Miami-Dade ng bagong kontrata para sa paglilinis ng sargassum para sa pampublikong bidding. 5 kumpanya ang nag-propose pero tinanggal ng county attorney ang 2. Isang kumpanya naman ang kulang sa tamang detalye ng presyo. May nagpadala ng bid sa email sa halip na sa portal, kaya 3 proposal lang ang tinanggap. Nanalo ang B Beach Raker sa kontrata dahil mas pinaalagahan ng county ang karanasan at kagamitan kaysa pinakamababang bid. Ang detalyo na yan ang nagpapakita ng tunay na layunin ng kontrata. Hindi dami ng basurang issue, kundi paghakot lang. Nakasentro ang buong sistema sa ruta ng truck papunta sa tambakan ng basura. Ang B Beach Raker ay mahigit 40 taon nang nasa Florida at naglilingkod sa Monroe, Miami-Dade, Broward at Palm Beach counties. Bago lumala ang sargassum, ang trabaho nila ay magsala ng buhangin, magbantay ng pugad ng pagong at ayusin ng ilang burol ng buhangin. Ginagamit na ngayon ang dating gamit sa pagtanggal ng basura ng 2,000S para sa full-time na pag-aalis ng damong dagat. Nagbago ang negosyo dahil sa pagdami ng sargassum. Noong 2026, isa na ito sa pinakatuloy-tuloy na daloy ng mga kontrata sa baybayin ng Florida. Ang mga panukala ng estado ay may isa pang hadlang bukod sa lokal. 3 federal na ahensya ang may kinalaman sa komersyal na pag-aani pero wala sa kanila ang inatasang makipag-ugnayan sa iba para bumuo ng industriya. Ang NOAA sa pamamagitan ng National Marine Fisheries Service ay itinuring ang sargassum bilang mahalagang tirahan ng isda kaya kailangan ng konsultasyon sa anumang gawain na makakaapekto rito. Critical na tirahan ng loggerhead sea turtle ang parehong banig kaya may dagdag pang pagsusuri upang maiwasang may storbo o mapinsala ang mga ito. Kailangan ng permit mula sa US Army Corps of Engineers para sa kahit anong gawain o pagtatapon sa tubig. Pati komersyal na bangka sa federal na karagatan ay kailangan ng 2 permit na ito. Ang EPA ang nagbabantay sa pagtatapon. Lahat ng likidong itatapon mula sa planta ay kailangang suriin nila. Ang Florida Keys National Marine Sanctuary na pinamamahalaan ng NOAA ay nagdagdag ng permit para sa anumang aktibidad sa kanilang nasasakupan. Hindi magiging valid ang kanilang mga permit hanggat hindi pa nakakakuha ng pahintulot ang aplikante mula sa lahat ng iba pang ahensya ng federal, estado at lokal na pamahalaan. Sa isang pangungusap, nalulugmok ang plano ng Amerika sa pag-ani ng sargassum. May makatwirang batayan ang bawat ahensya at walang pwedeng pumirma para sa iba. Kailangang magsumite muna ang gustong mag-operate sa NOAA, Army Corps, EPA,
Florida DEP, South Florida Water Management District at lokal na Marine Sanctuary Office. May ilang tagapagtayo na sumubok nito nung unang bahagi ng dekada 2010 pero nakaranas ng pagtutol. Inabot ng mahigit 3 taon at daan-daang libong dolyar sa legal na gastos bago sila nakapagpalayad ng bangka. Siyempre, hindi naghintay ang merkado. Pumunta ito sa China at Europa. Higit sa lahat ng yon ay may isang hadlang na nakaharang. Kadalasan, wala pa sa mga tubig ng Florida ang sargassum kapag pinakamadali sana itong hulihin. Nasa federal na eksklusibong zonang ekonomiko ito, mula 3 milya hanggang 230 milya sa dagat, kung saan may pangunahing karapatan ang federal na pamahalaan ayon sa Outer Continental Shelf Lands Act. Maaring linisin ng Florida ang buhangin. Hindi nito kayang payagan mag-isa ang komersyal na pag-ani sa katubigang doon lang talaga kikita ang pag-ani. Tanging pagkuha ng banig ng sargassum sa malayo sa baybayin ang modelong kayang palakihin. Pag tumama ang sargassum sa alon, mabilis itong nabubulok, nawawala ang mga mahalagang compound sa ilang oras at nakakakuha ng buhangin at basura na nakakaabala sa proseso. Kailangang mahuli ang biomass sa bukas na tubig habang buhay pa ito at dalhin agad sa planta bago ito mabulok. Kailangan ng federal na pag-apruba para gawin yon na wala pa ngayon. Sinusuri ng mga mambabata sa Florida, Texas at Louisiana kung paano magpatakbo ng pinagsamang operasyon ng mga estado sa loob ng 3 milyang hangganan at questionin ang federal na pag-aangkin sa korte. May mga panukalang batas mula sa staff ng Kongreso para linawin ang federal na patakaran sa sargassum pero hindi ito naiboto. Hindi ito dahil sa kampanya laban dito kundi dahil walang may pakialam. Walang lobby ang sargassum sa Washington pero ang mga kontratista ng paglilinis meron. Dito nagiging katawa-tawa ang buong kwento. Ang pag-ani ng sargassum sa federal na katubigan ay ipinagbabawal na at simula pa noong 2003. Noong taong yon, isinulong ng South Atlantic Fishery Management Council ang planong pamamahala para sa federal na katubigan sa timog ng hangganan ng North Carolina at South Carolina. Eksaktong dinaraanan ng bawat pagdami ng sargassum sa Florida at Gulf. Layunin ng patakarang ito na protektahan ang mga pamugaran ng mahi, tirahan ng pagong dagat at ito ring ang sargassum bilang reguladong stock ng isda. Ang mga partikular na limitasyon kapag pinagsama-sama ay parang biro na. Ang federal na taunang limitasyon sa pag-ani ng sargassum sa lahat ng katubigan ng US South Atlantic ay 5,000 libra ng basang timbang para sa buong reyon bawat taon. Ang limitasyong iyon ay isinulat noong 2003 wala pa noon ang Great Atlantic Sargassum Belt. Ang batas sa seaweed ay ginawa para protektahan ang ekosistemang hindi pa napapalitan ng pamumulaklak. Ang pamumulaklak ay nagtatapon ng mahigit 38 milyong tonelada sa parehong mga tubig taon-taon. Ang legal na limitasyon ay pumapayag lang sa kaunting pag-alis ng napapadpad sa dalampasigan bawat taon. Masyado itong maliit kaya hindi napapansin sa dami ng dumarating at lalong humihigpit pa. Pag-ailang mula Nobyembre hanggang Hunyo para protektahan ang pawikan at dapat may opisyal na tagamasid sa bawat bangka. Bawal ang pag-ani sa loob ng 100 milya mula baybayin. Ang lambat ay limitado sa 4 na pulgadang stretch mesh na nakakabit sa balangkas na hindi lalampas sa 4 na talampakan sa 6 na talampakan. May sarili ring patakaran ang Florida maliban pa sa mga nabanggit. Ang mga residente ng estado ay pwedeng maglipat ng hanggang 100 libra ng sargassum mula sa mga kanal o mga katubigang pang estado na malapit sa pampanggamit ang lisensya sa pangingisdang rekreasyonal. Anumang higit pa riyan ay nangangailangan ng komersyal na lisensya para sa mga produktong dagat. Ang kagawaran ng proteksyon sa kapaligiran ng estado ay nadaragdag pa ng isa pang antas ng regulasyon na kailangan ng permit sa Coastal Construction Control Line para sa paglilinis gamit ang mabibigat na kagamitan. Hindi sakop ng regulasyon ang gamit kamay, pero hindi ang traktora. Pwedeng mag-ipon ng sargassum sa tabing dagat gamit ang kamay ang residente ng Florida. Ang isang startup na gustong palakihin ang gawaing yon ay may 3 magkakasunod na hadlang: federal na pagbabawal, pagsusuri ng lisensya ng estado at permit sa tabing dagat bago pa makabili ng bangka. Ipinagbawal ng pamahalaang federal ang pag-aani 20 taon bago naging krisis ang sargassum at hindi pwedeng pawalang bisa ng estado ang federal na pagbabawal. Ang kontratista sa paglilinis lang ang legal na paraan para sa damong dagat. Binabago na ngayon ng sargassum na nakatakas mula sa dagat sargasso ang dagat na yon. Habang dumarami ang sargassum sa tropikal na Atlantiko, nagbabago na rin ang chemistry at estruktura ng gyre. Ang mga batang pagong dagat na dating nag-anod sa damong dagat ay ngayon nakakatagpo ng ekosistemang iba sa kinalakhan ng kanilang species. Ang mga uri ng isda na matatagpuan lamang dito sa mundo, yung mga nabubuhay lamang sa umiikot na gyre na ito, ay umaangkop sa mga kondisyong wala pang katulad sa kasaysayan. Ang dagat na walang baybayin ay binabago ng sariling pamumulaklak.
Ang giri na inilarawan ni Columbus ay hindi na kumikilos gaya ng dati nang una niya itong matagpuan. Ang tugon ng pinakaapektadong bansa sa lumabas sa gyri ay isang traktora at tapunan ng basura. Tatlong paraan ang maaaring kahinatnan. Walang nagbabago, lumalaki ang bloom, tumataas ang gastos sa paglilinis at nagiging permanente ang dayuhang supply chain hanggang isara ang oportunidad para sa industriyang Amerikano. Ganito ang kalalabasan ng kawalang aksyon. Sa 2026, ito ang landas. Ang isa pa ay paghihiwalay ng estado. May sapat na dahilan at baybayin ang Florida, Texas at Louisiana para kumilos ng sarili nila. Pwede silang magpatakbo na magkakaugnay na operasyon ng ilang estado sa loob ng 3 milyang tubig ng estado at magsampa ng kaso laban sa federal na pag-aangkin. Mahirap ito, pero bukas pa rin ang landas. Totoo ang momentum, pero mas mabagal ito kumpara sa pandaigdigang merkado. Ang ikatlong paraan ay isang federal na panukala. Maraming draft ng panukalang batas sa Kongreso at halos pare-pareho ang estruktura ng mga ito. Magtatalaga ito ng pangunahing federal na ahensya para sa pamamahala ng sargasum. Gagawa rin ito ng malinaw na legal na paraan para sa komersyal na pag-aani sa halip na otomatikong ituring na basura ang lahat ng sargasum. Ang pangatlo ay magtatakda ng pamantayan sa offshore extraction para malaman ng mga kumpanya ang pinapayagan. Ang balangkas ay mula sa sistemang ginagamit ng Estados Unidos para sa offshore wind at mineral leasing. Paulit-ulit inilatag ng mga mananaliksik mula sa universidad na walang pinansyal na interes ang ekonomikong kaso. Kulang na lang ang otorisasyon. Magkakaroon ng botohan kapag laman muli ng pambansang balita ang susunod na pamumulaklak na magtatala ng record at ipinapakita ng datos ng 2026 na doon na ito patungo. Ang mga larawan na natabunan dalampasigan sa Florida ay magiging ganon karami na babagsak ang mga bilang ng turismo. Tataas din sa kahiyayang halaga ang gastos sa paglilinis ng isang county. Malapit nang dumating ang pagkakataon. Hindi unang beses na umulit ang ganitong padron sa usapin ng sargasum. Paulit-ulit na nangyayari ang ganitong laban para sa likas yaman sa Amerika sa loob ng 30 taon at kadalasan pareho rin ang nagiging resulta. Pinanggunahan ng Estados Unidos ang solar photovoltaic research hanggang dekada 90 Bell Labs ang lumika ng unang practical na silicon solar cell. Ang National Renewable Energy Laboratory sa Colorado ang nagtakda ng mga pamantayan sa epesyensya na ginagamit pa rin sa buong mundo. Sumunod nagtayo ng mga pabrika ang China. Noong 2026, mahigit 80% ng global solar panel production ay kontrolado ng mga tagagawa mula China at umaasa ang malakihang solar ng Amerika sa imported na panel. Ang kimika ng lithium-ion na baterya ay nagmula sa mga laboratorio ng Amerika at Hapon noong dekada 70 at 80 na may mahahalagang pag-aaral mula sa Universidad ng Texas, Stanford at Oxford. Noong 1971, inilabas ng Sony ang unang komersyal na baterya at ang consumer electronics ng Amerika ang nagtulak sa unang demand. Ngayon, halos 75% ng lithium-ion batteries ay gawa sa China, kaya nagmamadali ang mga gumagawa ng dekuryenteng sasakyan sa Amerika na magtayo ng sariling planta na sana'y ginawa na nila 20 taon nang nakalipas. Madalas nangyayari ang ganitong pattern. Ang mga laboratorio sa Amerika ang nagsasagawa ng siyentipikong pananaliksik at nagpapakita ng halaga, pero hirap ang mga ahensya magkasundo kung paano gumawa ng anuman gamit ito. Samantala, mas mabilis kumilos ang mga bansang may iisang istruktura ng pagpapasya. Isang plano lang ang agad nagiging hanay ng pabrika at supply chain. Sa pagdating ng panahon na makita ng Washington ang oportunidad, naitayo na ang infrastruktura sa iba at pananaliksik na lang ang meron sa US, wala na ang industriya. Pero iba ang sargasum. Kailangan ng solar panel ang silicon wafers, espasyo at bihasang manggagawa. Samantala, kailangan ng lithium na baterya ang minahan ng cobalt at refinery ng nickel. Ang pera ang nagpapagalaw ng yaman, pero ang Atlantic bloom ay kusa. Dumada po ito sa buhangin ng Florida kahit ano ang gusto ng Washington. Ang libreng biomass ay kusang napupunta sa dalampasigan kaya nagiging pinakamadaling labanan ang sargasum sa mga ito. Pinakamahirap sa kompetisyon ng yaman ang pagdadala ng hilaw na materyales sa baybayin ng Amerika. Sa sargasum, mismo ang hilaw na materyales ang gumagawa ng trabaho. Pinagbawalan lang ng Amerika ang sarili na unin ito. Ginagamit ang pharma-grade alginate sa pambalat ng sugat, kapsula ng gamot, hulmahan ng ngipin, gamit pang opera at karamihan ng supply ay dumadaan sa mga planta sa China. Nagbunsod ito ng pagsusuri sa pagkuha ng kagamitang pangdepensya noong pandemya. Hindi agad mawawala ang pagdepende natin kahit may sariling sargasum biorefinery sa Florida at Gulf Coast. Sa pinakamababa, makakabuo ito ng isang kasabay na industriya na wala pa ang bansa sa ngayon.
Ang mid-size na biorefinery na kayang magproseso ng 100,000 toneladang basang sargassum bawat taon ay sapat na para sa kasalukuyang itinatapon ng Miami-Dade at Broward. Ang panimulang gastos ay umaabot mula 80 hanggang 120 milyong dolyar na sumasaklaw sa planta, mga bangka at ang linya ng ekstraksyon. Ang kita ay magmumula sa iba-ibang produkto na tinatayang aabot sa 40 hanggang 70 milyong dolyar kada taon batay sa tantiang presyo para sa 2026. Posibleng mabawi ang puhunan sa loob ng wala pang 5 taon. Handa na ang pera, may mga mamimili na at taon-taon dumarating ang biomass dahil sa agos ng karagatan. Isang bagay na lang ang kulang at isang piraso ng papel lang iyon. Isang batas na magtatakda ng pangunahing ahensya, isang batas na magtatakda ng oras para sa permit, isang batas na magsasabi kung paano magsusumite ng bid ang isang kumpanya. Ang batas na yan ay maisusulat din kalaunan. Ang tanong na lang ay kung mangyayari ito bago muling iwan sa labas ng mga pandaigdigang supply chain ang Amerika. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong iyon. Salamat ulit at magkikita tayo muli sa susunod dito sa Mapak.